A few moments later. Ikalawang digmaang pandaigdig. Nanalasa ang Japanese Imperial Army sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Makaraan ng 4 na taon, dumating ang puwersa ng Amerikano na siyang nagwakas ng kanilang pananakop. Mga kaibigan, halina kayo at mag-aral tayo ng wikang Ingles. Teka lang, di ba't may state na pinagbabawal ang wikang Ingles? Oo, pero bakit hindi natin subukan? Hindi tayo matututuan. Halina kayo at pumunta na tayo doon. Mga kaibigan, halina kayo at pag-aralan natin ang wikang Ingles. Tulad ng tree, leaves, and cut. Ano ang tree? Ang tree ay isang puno. Gano'n. Ano yung ka? Cut, pusa. Ha? Pag-aaral ba ng wikang English yun? Kailangan malaman agad dito ng general. General, batay sa pag-i-espiya may nakita akong grupo ng mga kaubayan at nalaman ko na kung saan nagtatago ang nag-aaral ng wikang English. Totoo ba yung sinasabi mo mga kawan, mag-isihanda? General, ito po ang bayan ng Dalagitang yun. Oh, sino kayo? Wala naman ako kasalanan. Manahimik ka! General, ito yung libro. Sunugin niyo yan. Parang nagugutom ako. Alin, tawagin mo ang bihag at ipaghain tayo ng makakain. Hoy, biyag! Magain ka rin eh. Ito ba ang aming biyag? Oo, bakit? Kasi mukhang hindi ka nararawat dito kasi ang ganda mo. Ay nako, wag ka na mambola. Isa lang nang nais ko ang makatakas sa inyo mga Hapon. Ako nga pala si Allen, hindi marunong magtagalog. Maaari yung ba ako turuan? Tsaka na, pag wala na ako masyadong ginagawa. Bakit pala gusto mo matuto ng wikang Tagalog? Para lumalim ang kaalaman ko sa inyo. Pumarini ka na at umupo ka sa aking tabi. Searching so long in this world, trying to find someone who could be. Sabi ko naman sa'yo madali lang matutunan ang wikang Pilipino. Tama ka. Nga pala, paano ako mangabawi sa kabutihan na gawa mo? Kung turuan na lang kaya kita ng wikang Hapones. Sige, bukas na bukas din, tuturuan mo ako. Sige, maraming salamat. Hoy, biyag! Ba't ka dito? Saan ka galing? Ay, may tinignan lamang ako sandali. Pasensya na.
General. Nandun sa kota, tignan mo na lang. Ang pananakop ng Hapon sa Pilipinas ay nagdulot ng mga dahilan at pangyayari na may kaugnayan sa ugnayang Hapon at Estados Unidos. Ating balikan ang nakaraan. Kagaya ng Estados Unidos, ang Japan ay dumaan rin sa napakalaking problema noong panahon ng depresyon na kung saan dumanas ang bansa ng malaking problema pagdating sa ekonomiya. Naging laganap ang kahirapan lalo na sa mga probinsya. Naisip ng pamahalaang Hapon na may kailangan silang gawin upang solusyonan ang problema. Kinakailangan nilang palawakin ang kanilang teritoryo upang makakuha ng mga yamang tutugon sa kanilang kakulangan. Sinimulan nilang sakupin ang mga karatig lugar o bansa gaya ng Manchuria, China, Korea, Taiwan at ilang mga bansa pa sa Asia. Nakatanggap sila ng mga negatibong reaksyon mula sa iba't ibang bansa kasama na ang Estados Unidos. Pinutol ng Estados Unidos ang importasyon nila ng langis at bakal sa Japan. Masyadong nakadepende ang Japan sa mga kalakal na ito dahil wala nito ang kanilang bansa at lubos nilang kailangan ito lalo na sa mga kagamitang pangmilitar. Nakaisip ng solusyon ang Japan at ito ay ang sakupin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na sa kasalukuyang sakop ng mga bansa na nasa Europa. Naisip nila na nakatuon ang pag-iisip ng mga bansang ito sa pakikipaglaban sa Germany at Italy. Ang tanging magiging hadlang lamang sa kanila ay ang Estados Unidos. Nagplano ang Hapon ng pag-atake at noong November 26, 1941, nagsimula na silang maglakbay patungong Hawaii. Ang target nila ay ang base militar ng Estados Unidos na nasa Pearl Harbor. December 7, 1941, inatake ng puwersang Japan ang Pearl Harbor. Libo-libong Amerikano ang namatay at nasugatan. December 8, 1941, nagdeklara si President Roosevelt ng digmaan laban sa Japan. Makaraang atakihin ang Pearl Harbor ay isinunod ng Japan ang Pilipinas, isang kolonya ng Estados Unidos. Ito na ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya. Ang pag-atake sa Pilipinas ay hindi inaasahan ng pamahalaan. Ito ay naganap noong December 8, 1941, 10 oras pagkaraang bombahin ang Pearl Harbor. Isa-isang inatake ang mga isla ng bansa hanggang sa lusubin ang Maynila, ang sentro ng bansa. Dahil mas marami ang bilang ng mga Hapones ay walang nagawa ang puwersang Amerikano-Pilipino kundi umatras at pumunta ng Bataan at Corregidor. Pansamantalang huminto sa bukana ng Manila Bay. Hinintay ang karagdagang puwersa na tutulong sa kanila ngunit walang dumating. Idiniklarang isang open city ang Maynila upang maiwasan ang tuluyang pagkasira nito. Noong January 2, 1942, naokupahan na ng mga sundalong Hapon ang Maynila. Samantala kasama ni Quezon at Osmeña ang ilang puwersa sa Corregidor, ngunit hindi nagtagal ay pumunta na sila sa Estados Unidos kung saan ay nagtayo sila ng isang government in exile. Paano nga ba bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon? Habang sakop ng mga sundalong Hapones ang Maynila at Luzon, hindi na rin mapigilan ang kanilang pagtugis sa malalaking bilang ng puwersang Amerikano-Pilipino sa Bataan. Sa loob ng halos 3 buwan ay nakipaglaban ang magkasanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino sa ilalim ng pamamahala ni US General Edward King Jr. Noong buwan ng Pebrero, lubos nang nanghina ang mga sundalong Amerikano at Pilipino dahil sa gutom. Kasabay pa nito ang kakaunti na lamang nilang kagamitang pandigma. Noong March 11, 1942, initusan ni President Roosevelt si General MacArthur na lisanin ang Pilipinas at tumungo sa Australia. Doon niya binigkas ang kilalang linyang I shall return.
Noong April 3, 1942, ipinag-utos ni Lieutenant General Masaharu Homa, commander ng Japanese Imperial Forces, ang pag-atake at pagsugpo sa puwersang Amerikano-Pilipino. Noong April 6, 1942, nagsimula ang madugong digmaan sa Mount Samat dahil sa gutom, sakit, panghihina at kakulangan ng mga kagamitan. Napilitan ang puwersang Amerikano-Pilipino na sumuko sa mga Hapones noong April 9, 1942. Ito ang opisyal na araw na tinatawag na pagbagsak ng Bataan. Kahit kulang sa lakas at kagamitan ay magiting pa ring lumaban ang magkasanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino, ngunit sinawimpalad pa rin silang natalo at walang nagawa kundi sumuko. Ang lahat ng mga sumukong sundalo ay puwersahang pinaglakad ng halos 65 miles mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Isa itong pagpapakita ng kabangisan at pagiging brutal ng mga sundalong Hapones. Libu-libong mga sundalo ang namatay habang naglalakad, dulot ng sobrang init, pagod, hirap, sakit at sugat. Ito ang tinatawag na Death March. Ang ilang naiwan sa linya ay binabaril, pinupugutan ng ulo at sinasaksak gamit ang bayoneta, isang uri ng kutsilyo na kinakabit sa baril. Masyadong naging marahas ang mga sundalong Hapon sa kanilang mga bihag. Ngayon naman pag-usapan natin ang pagbagsak ng Corregidor. Nang inutusan ni President Roosevelt si General MacArthur na umalis ng Pilipinas at pumunta sa Australia, naiwan ang pamamahala ng hukbo kay Lieutenant General Jonathan Wainwright. Siya ang namuno sa hukbo ng Corregidor samantalang si King ang namuno sa Bataan. Patuloy ang pagsugpo ng Imperial Japanese Army sa mga lugar sa bansa. Ngayon ang kanilang konsentrasyon ay nasa isla ng Corregidor. Noong una ay ayaw pang sumuko ni Lieutenant General Jonathan Wainwright. Ang isla ay binubugbog ng puwersang Hapon. Pinalibutan nila ito at pinutol ang anumang tinatanggap nitong tulong at mga gamit mula sa Estados Unidos. Gabi ng May 5, 1942, nang sinalakay ng mga tropang Hapones gamit ang mga tangke ang Malinta Tunnel na kung saan naroon ang ilang mga libong pasyente at mga nurses. Upang maiwasan ang masaker, kinakailangang isuko ni Wainwright ang mga tropa sa mga Hapones. Isa-isa nang bumagsak sa kamay ng mga Hapones ang pinagsanib na puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas hanggang sa tuluyang nasakop nito ang bansa. Sa videong ito ay ipinakita namin ang ilang impormasyon patungkol sa kung paano sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, maging ang pagbagsak ng Bataan at ng Corregidor. Nasaan si Neray na? Ano ba naman? Pasukin ang bahay at hanapin ang ebidensya nagsasalita. Wala lang yan! Cristo!